Sabi nga po na si Jose Maria Escriba, no, ay kilala at idiniklara na santo ng mga ordinaryo. At para po maunawaan natin kung anong ibig sabihin nito, kailangan nating balikan yung una nating katesismo. No? We have to go back to the first catechism, no? Which is our original call. No? Natatandaan niyo pa po kung ano talaga ang tawag sa bawat isa sa atin? Hindi na. Ala, sino ang inyong religion teacher? Sino dito nag-aral sa Catholic school? So natatandaan niyo pa po that each one of us, no, is called to a life of holiness. No? At bawat isa po sa atin ay tinatawag na maging banal. No? Kaso nga lamang po, ang tanong dito, papaano ako magiging banal? No? At kung bakit po ganito ang inspirasyon at panawagan ni San Jose Maria Escriba, dahil po nung panahon niya, no, siya po ay nabuhay before the renewal of the Second Vatican Council, no, yung pong tawag ng kabanalan ay exclusive. No? Na para pong nung panahon niya, ang pwede lang na mga maging banal ay mga obispo, mga pari, mga diakono, mga religious, mga madre. No? Na parang sila lang yung tinatawag at may kakayahan na maging banal. No? Pero papaano po ang lay? No? Papaano po yung mga hindi madre, pare, religious brother, mayroon din ba silang kakayahan na maging banal? At dahil po dito, no, ipinahayag, no, at itinuro ni Jose Maria Escriba na ang bawat isa sa atin ay tinatawag na maging banal. Pero paano ako magiging banal? Kasi yun ang tanong. No? Kailangan ko ba na magdasal ng 2,000 Hail Mary? Subukan nyo araw-araw magdasal ng 2,000 Hail Mary. Ewan ko lang kung makaalis pa kayo dito sa St. Ben. No? O kaya naman, ibig sabihin ba nito'y kailangan kong magkumpis sa linggo-linggo? O kaya naman, halimbawa, a-attend ako ng misa sa St. Benedict, tapos mamaya pupunta ako ng St. Peter, tapos sa gabi pupunta ako sa cathedral. No? Para ako ay maging banal. No? O kaya naman, ako'y magfa-fasting. No? Hindi ako kakain. No? Kasi, baka ito ang tawag ng kabanalan. Para po kay San Jose Maria Escriba, no, ang tawag ng kabanalan ay kung papaano tayo tumutugon sa tawag ng Diyos sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Pero ito po ay may prerequisite. No? Kasi po kung ang tawag pala ng kabanalan ay para sa bawat isa sa atin na tinatawag tayo, no, sa estado ng ating pamumuhay, no, mayroon po itong requirement. No? Kaya nga po, yung tawag ng kabanalan ay tinatawag din na a call within a call. No? Tawag sa loob ng isang tawag. No? Na kami ay tinatawag maging banal, no? In baptism, we are called to be holy, at yung ekspresyon ng kabanalan na yon ay sa pamamagitan ng aming katapatan at pagsasabuhay ng aming bukasyon bilang mga relihiyoso. Yung mga tinawag po dito na magkaroon ng asawa, no? Tinawag kayo, no, na maging banal sa pamamagitan ng katapatan sa inyong sinumpaan sa altar. No? Lalo na po ngayon, no? Lalo na po ngayon na tayo ay nasa isang panahon, no,
kung saan isinusulong ng ating mga mambabatas, no, ang batas ng diborsyo. Pero naintindihan po ba natin, no, yung tawag ng kabanalan sa buhay ng pag-aasawa? No? Kasi marriage is not just, no, a question, no, about compatibility, about complementarity. No? Hindi po ito ang tanong tungkol sa compatible ba tayo? No? O tayo ba ay nagko-complement sa isa't isa? No? So, papaano ako magiging banal? No? At kaya nga po yung mga mag-asawa na nandito ay siguro ay you are really challenged, no? Sa panukalang batas na mayroon ng ating mga mambabatas, no? Sabi nila, let's give, no, a chance, a bagong buhay para dun sa mga hindi na magkasundo. No? Para dun sa palagi nang nag-aaway. No? Pero kung ikaw po ay may asawa at tunay na nagmamahal, no, hindi mo susukuan ang pagmamahal. No? Kaya nga hindi ito issue kung compatible o kung nag-aaway pa ba kayo at nasasaktan. No? Kasi po, the basis of marriage life, no, is the love of Christ for His church. The love of Christ para sa kanyang simbahan at sa kanyang sambayanan. Ay papaano kung ang description ni Kristo ng kanyang tipanan, no, sa kanyang simbahan ay nakasalalay sa compatibility, sa companionship, no, at sa complementarity, ay anong ginawa kay Kristo? No? At kung hindi ito nakasalalay sa paghihirap, no, anong ginawa kay Kristo? Pinahirapan, pinatay, ipinako sa krus. And yet, Jesus still says, I love you. Sinabi pa rin niya, mahal ko ka, mahal kita, tao. Pero ang tunay pong nagmamahal, hindi niya sasaktan yung taong minamahal niya. No? Kaya nga sabi ko po dun sa mga sakristan, dun sa mga youth, no? Pag sinasaktan kayo ng inyong jowa, no? Alam niyo yung jowa? No? Siguro sabi nung mga tita-tita, ano ba yung pinagsasabi ni Father? No? Ano po yun? Term ito ng mga kabataan ngayon, jowa. No? Ang ibig sabihin ay either boyfriend or girlfriend. Jowa. Pag sinasaktan kayo, ibig sabihin, hindi siya tunay na nagmamahal. Kasi walang nagmamahal na sinasaktan ang kanyang minamahal. Alam niyo po kung anong Tagalog ng boyfriend at girlfriend? Maganda ito sa Tagalog. Hindi ko alam kung alam ninyo. Ang tawag po, no, lalo na pag pumunta kayo sa Tagalog-speaking provinces, no, kakatulad ko sa Quezon Province, no, ang tawag po sa boyfriend o sa girlfriend ay katipan. Katipan. Na ang purpose ng relationship ng boyfriend and girlfriend, dahil ang tawag ko siya ay katipan, no, will lead to that covenant of marriage. Kaya nga, katipan ko ito, di po ba? Kaya nga, anong tawag sa Old Testament? Lumang tipan, bagong tipan. No? Ito ay ang tipanan ng Diyos sa kanyang sambayanan. Kaya nga kung katipan ko yung tao na yon, that purpose, yung period ng boyfriend and girlfriend, should lead to that covenant of married life. At dahil dito, hindi ko sasaktan yung aking minamahal. Kaya kung tinatawag ako, no, kaya kung katulad ninyong tinawag sa buhay pag-aasawa, paano magiging banal? Sa pamamagitan ng katapatan sa inyong ipinangako noong kayo ay ikinasal. No? Ang sabi ninyo, no, for better or for worse, for richer and for poorer, till death do we part. After 5 years nag-away, kuha ng papel, diborsyo na tayo. No?
ay nasa na yung sinabi ninyong hanggang kamatayan. No? Mamahalin kita hanggang kamatayan. No? Ang tawag ng kabanalan sa mag-asawa ay ang pagiging tapat sa inyong ipinangako. At ipapahayag po ninyo ito sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Na ang inyong pagmamahalan ay magsisilbing saksi ng pagmamahal ng Diyos sa Kanyang simbahan. At ganun din po kaming mga religious, no? Are we faithful to our evangelical vows of poverty, chastity, and obedience? No? Patuloy ko bang hinahangad, no, na mamuhay sa kalinisan? No? Patuloy ko bang hinahangad na manatiling payak, no, at mamuhay sa karukhaan? No? At patuloy na sumunod. No? Ito po ang challenge. No? Kasi yung mga seminarista, mababait po yan. Pag hindi, at saka yung mga sister, hindi ko alam sa sister, no? Na pag 4 month, mababait, sunod ng sunod. Pag yan nag-perpetual profession, ay nako, dun yung makikita kung susunod pa yan. No? Anyway, perpetually profess na ako, hindi na ako pwedeng tanggalin ni Father Alex. No? Pero dun mo makikita, no? Yung bang aking pagsasabuhay ng aking pagsunod ay totoo. Pag 4 month, no, ayaw tumingin sa babae. Kasi I have a celibate life. No? I vow the life of chastity. Ayaw tumingin. Pag nag-perpetual na, no, umamaya, kung saan na pumupunta. Palagi nang kausap yung hindi dapat niya kausap. No? O kaya naman, no, pag nag-perpetual na, dati ang gamit, no? Dati, bago mag-perpetual, naglalakad man yan sa Holy Spirit drive. Nung mag-perpetual at maging pari, ayaw nang maglakad. Palagi nang nakasasakyan. Are we proclaiming and are we faithful to our evangelical vows? At tulad nga po ng sabi ko, mayroon itong prerequisite. Papaano ako magiging banal? Papaano habang isinasabuhay ko ang tawag na ito ng kabanalan, no? Papaano ako magiging banal? It's an awareness of the presence of God in my day-to-day life. Na-aware ako na yung Diyos ay nasa aking piling. Kaya nga po kahit ako'y nagluluto, kahit ako'y naguhugas ng pinggan, kahit ako'y naglalakad dyan sa Holy Spirit drive, kahit ako'y nagdadrive ng aking sasakyan, because I am aware that God is with me. No? Tutugon ako sa Kanyang panawagan. Kaya nga po yung mga banal, no, sinasabi nila na my work is my prayer. Nang ibig sabihin lamang po nito because they are aware of God's presence in their life. Every moment, every minute, every second of their life, yung kanilang ginagawa nagiging panalangin. Pero ito po ay nangangailangan ng isang malalim na relasyon sa Diyos. We need first and foremost to spend time with Jesus. Na kailangan nating ibabad ang ating sarili sa ating mga panalangin, no? Nang sa gayon ay makita ko kung paano gumalaw ang Diyos sa aking buhay. No? Kasi pag minsan, no, yung work nagiging excuse, di ba? Sister, no, mag-join ka naman sa ministry. Naku, sister, hindi pwede kasi nagdo-donate naman ako. Anyway, no, my work is my prayer. Excuse nyo lang yan. Kasi ang totoo, titingnan natin gaano kalalim ang relasyon mo kay Kristo. Na dumating ka sa punto na ang iyong ginagawa ay nagiging panalangin. At ganito po, no?
ang naging buhay ni Jose Maria Escriba. Na dahil sa awareness na mayroon siya, alam niya na ang bawat ginagawa niya, no matter how great or small that work is, alam niya na ginagawa ko ito para sa Diyos. At alam ko na ginagawa ko ang trabaho ng Diyos. Mayroon po itong stages. First is doing the work of God. Or doing something for God. But we are asked, by Jose Maria Escriba, to do the work of God. Kasi may magkakaiba po yun. If I am doing this work for God, more often than not, what I am hearing is myself. The criteria na ginagamit ko ay kung ano yung sinasabi ko sa aking sarili. But if we are doing the work of God, regardless kung ano ito, magigi itong banal. Anyway, I am doing the work of God. Kaya nga po ipanalangin natin sa misang ito, na sana, ang bawat isa sa atin conscious of our different status in life, of our different vocations, that we will be able to hear the voice of the Good Shepherd. And since we are hearing the voice of the Good Shepherd, aware of His presence in our day-to-day life, ang bawat ginagawa ko ay magiging tawag ng paglilingkod patungo sa kabanalan. Amen.